start. Check 1, 2. Mic test. Praise you, Jesus. Hallelujah. Yes, praise you, Jesus. Okay. Alright, so magandang hapon pong muli sa lahat ng ating mga kapatid na nandiyan dyan, sa mga manonood at saka manonood pa lang. Hello, hallelujah. Magandang mapagpalang linggo po sa ating lahat. So muli po, kami po ang Walls of Salvation Church. Patuloy na nagbibigay ng papuri at parangal sa ating Panginoon. So, hallelujah. So kung pwede po, samahan nyo kami every Sunday. Again, we will worship, praise, and listen to the Word of God. Hallelujah. So muli po, it will be a big help for us if you can share and like the page. Opo, paramihin po natin ang ating mga supporters sa ating Panginoon. Yes, hallelujah. Kung ang iba nga nakakapag-share ng ibang mga kung ano-ano, but i-share natin yung Word of God sa mga taong nahihirapan at nangangailangan ng tulong ng Panginoon. Hallelujah! So muli po, ito na naman ay napaka-special na linggo sa bawat isa. Praise you, Jesus. So muli po, if you have any intentions, prayers, you can message us and we can direct message us, or you can message our pastor so we can pray for you and your family. Hallelujah! So, bago po tayo mag-umpisa, inaanyayahan ko po lahat na sumabay sa aming panalangin sa ating Panginoon. Hallelujah! Kung kayo po ay nanonood or mapapadaan sa page na to, please join us on our prayer to the Lord. Maaari po bang pikit natin ang ating mga mata? Panandali ang pikit ang ating mga mata at ilagay ang ating kamay sa ating puso at damdamin natin ang presensya ng Panginoon. Hallelujah! Ama, Panginoong kataas-taasan ng dakila, walang hanggan ang iyong kapangyarihan, pagmamahal sa amin, Panginoon. Walang hanggan ang iyong pangako na tunay nga na inilaan mo sa amin, Panginoon Lord God. Salamat, Panginoon, sa mga buhay na nandirito, sa mga buhay na nanonood dyan, Panginoon Lord God. Lord, na minsan, kahit na may nararamdaman, kahit na may pagsubok na pinagdadaanan, Panginoon, tunay nga, kayo ay hindi nang iiwan. Salamat, Panginoon, sa mga taong ito, Lord God, na patuloy na naniniwala sa iyong mga pangako, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa bawat isa, sa bawat pagsubok na aming napagtatagumpayan, kalungkutan na aming iniiyakan at iyong tinutulungan, Panginoon. Salamat po, Lord God. Salamat po sa bawat isa, sa bawat pamilya, katrabaho na aming nakikilala, Panginoon, Lord, sa mga pagsubok. Lord God, salamat at hindi mo kami iniwan. Pinupuri ka namin, kinararangal ka namin, Panginoon, na tulad ng ginawa ni David, Lord God, sa lahat ng pagsubok na to, Lord, kami ay patuloy na magpupuri at magsisilbi sa inyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Tunay ang iyong kapangyarihan sa bawat isa sa amin, Lord God. Pinupuri ka namin ng buong puso. Sa pangalan ni Jesus. Lahat magsabi ng amen. Hallelujah. Hallelujah. Yes, praise you, Jesus. Yes, tulad nga na sinabi, ang ginagawa ni David sa lahat ng sitwasyon sa buhay, magpuri tayo sa Panginoon. Hallelujah! Tayo'y malaya!
malaya, malayang malayang malaya. Malaya, malayang malayang malaya. Malaya, malayang malayang malaya. Malaya, malayang malayang malaya. Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa, naranasan ng kanyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y pinalaya. Kasalanan at ang kalungkutan ay binawi niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking naranasan. Minsan pa malaya. Malaya, malayang malayang malaya. Malaya, malayang malayang malaya. Come on, malaya. Malaya, malayang malayang malaya. Malaya, malayang malayang malaya. Ang sa buhay ko'y gumawa, naranasan ng kanyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y pinalaya. Kasalanan at ang kalungkutan ay binawi niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking naranasan. Malayang sumigaw, malayang sumayaw, malayang lumandang, malayang lumipad, malayang sumigaw, malayang sumayaw. Ang pangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Malayang sumigaw, malayang sumigaw, malayang sumayaw, malayang lumandang, malayang lumipad, malayang sumigaw, malayang sumayaw. Kapangyarihan ng Diyos ay aking naranasan. Ang Diyos sa buhay ko, Diyos sa buhay ko'y gumawa, naranasan ng kanyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y pinalaya. Kasalanan at ang kalungkutan ay binawi niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Ang Diyos sa buhay ko, ang Diyos sa buhay ko'y gumawa, naranasan ng kanyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y pinalaya. Ang kasalanan at ang kalungkutan ay binawi niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking naranasan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking naranasan. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon. Yes, ikaw ang tunay na Diyos. Hallelujah. Come on, let's stay in the presence of worship to the Lord. Hallelujah. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba.
walang buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Walang hatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa iyo ang aming awit. Sa iyo ang aming awit. Dinggin ang aming tinig. Isisigaw sa buong mundo. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Walhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Everybody, ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa iyo ang aming awit. Sa iyo ang aming awit. Dinggin ang aming tinig. Sisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa iyo ang aming awit. Dinggin ang aming tinig. Sisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa iyo ang aming awit. Dinggin ang aming tinig. Sisigaw sa buong mundo. Oh, ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang tulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Yes, come on, let's sing with all our hearts. Hallelujah. Yes, Jesus. Sisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, Panginoon. Sa lahat ng oras at pagkakataon, hindi ka nagkulang, Panginoon. Sa lahat ng pagsubok na pinagdadaanan namin, nariyan ka, Panginoon. Lord, dakila ka, Panginoon. Tunay nga walang salitang makakatumbas sa dakila mong pangalan, Panginoon. Gusto naming awitin ito ng buong puso, Panginoon. Kasama ang aming kapatid na si Josefina Buel, Lord. Kanyang paboritong kanta na papuri sa inyo, Panginoon. Ikaw ang tunay na Diyos, kay walang tulad. Isa, ikaw lamang, wala nang iba.
sa'yo ang aming awit, tingin ang aming tinig, sisigaw sa buong mundo. O ikaw ang tunay na Diyos, Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-isa, ikaw lamang, wala nang iba. sa'yo ang aming awit. Ang aming awit, tingin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming tinig, sisigaw sa buong mundo. Sisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Dakilang mo. Yes, let's stay in the worship of the Lord. Jesus. Dakila ka, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsilang ng hintong araw, patuloy siyang magbibigay tanglaw. Kaya't sa puso ko damdamin, tapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wagas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, sa ang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat pighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ng pag-asa kung kailan ay hinahon. Pag-ibig mo
ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng aking pagkukulan, biyaya niya'y patuloy na laan. Tulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang magbibigay tanlaw. Kaya sa puso ko't namin, kapatan niya'y aking uli. Dakila ka, O Diyos, dapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wagas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, dapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wagas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bigating tagumpay man ay naroon, daluyan ng pag-asa kung kailan ay hinaon. Pag-ibig ko'y alay sa Panginoon hanggang ngayon. Sa bawat bigating tagumpay man ay naroon, daluyan ng pag-asa kung kailan ay hinaon. Pag-ibig mo'y laan sa amin hanggang ngayon. Yes, Lord. Yes, Panginoon, salamat po. Salamat po sa pagkakataon, Lord God, na binigay niyo sa amin, Panginoon. Magbigay na papuri at marami sa inyo, Lord. Worship you, we glorify you. Manatili po tayo sa atmosphere of worship. Hallelujah. Hallelujah. Tunay nga po ang napakasarap magpurit sumamba sa Panginoon. Katulad po ng ating inawit, the Lord is faithful. Amen. Tapat po ang ating Panginoon. Sabi nga po natin, tapat ang aking Diyos. Hallelujah. Ano mang sitwasyon, we can always put our trust and our faith in the Lord Jesus Christ because He never changes. Mga kapatid, as we continue to sing that chorus, ano mang sitwasyon mo, isurrender mo yan sa Panginoon, isuko mo yan sa Kanya. Ano man ang pinagdadaanan mo ngayon,
Hallelujah. Declare the faithfulness of God in your situation right now. Amen? Sa bawat bigati, tagumpay manay, naroon, daluyan ng pag-asa kung kailangan, hinahon, pag-ibig mo'y alay sa amin, noon hanggang ngayon, dakila ka, O Diyos. Sa bawat bigati, tagumpay man ay naroon, daluyan ng pag-asa kung kailangan, hinahon, pag-ibig mo'y alay sa akin, noon hanggang ngayon, dakila ka, Hallelujah. Hallelujah. Yes, purihin po natin ang ating Panginoon. Yes, Lord Jesus, we thank you. Salamat po sa araw na ito na pinagkaloob po ninyo. Salamat, Lord, sa patuloy po ninyong pagpapaalala sa amin. Nasa gitna ng pagsubok, Lord, we can still have that joy in our hearts because your joy is our strength, Lord. Hallelujah. 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 Lahat po magsabi ng Amen and Amen. Minsan pa po, palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Hallelujah. Hallelujah. At hallelujah. Okay, salamat po worship team. Ayan, so isang mapagpalang hapon po sa lahat, mga kapatid. At tayo po ay, we are still in our adjustment period, no? Kaya lahat ng bagay na adjust, katulad itong TV. Ha? Kita nyo, no? Adjustable. Pwede ko ilapit muna sa akin. As you can see, hindi pa po tapos ang atin pong pagpapaayos dito sa lugar. Kasi ang ating pong stage ay lalagyan pa po natin yan talaga ng dekorasyon. Amen? At ang ating TV ilalagay natin dito sa taas. So, just be patient with us.
Yan, testing. Nawa ay okay na tayo. Okay? So, how's my audio? Paki-confirm lang, Team Bahay. Is our audio okay now? Alright? Okay. So, praise the Lord. Hallelujah. So, we're back online. Again, we will be fixing that. So, please join us in prayer, mga kapatid. Okay? Can we join hands? Team Bahay, please agree with us. Tamang-tama po no, sa atin pong topic mamaya. No? We will pray corporately for Sister Josefina Bue. Come on. Let us look beyond what we see in the flesh. Dahil wala pa rin pong imposible sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Ako naniniwala, habang may buhay, may pag-asa. Sige po, tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming Diyos, salamat po sa hapon na ito na kami pinagtipon-tipon ninyo. Lord, we thank you for your holy presence in our midst. At ngayon, Lord God, as one body, we lift up to you your daughter Josefina Bue na nakaratay po ngayon, Lord God, sa PGH. Father, in the name of Jesus, we believe that nothing is impossible with you. Hanggang sa dulo po ng aming huling hininga, meron ka pong kayang gawin. Kaya Lord, dalangin ko po, O Diyos, ang inyong mapagpalang kamay. Hiling po namin, Lord God, we join our faith together. Ang inyong pong mapagpalang kamay, Panginoon, ay ipataw niyo po sa Kanya in the name of Jesus. At hayaan po ninyo ang inyong makapangyarihan, ang inyong pong himala, ang inyong kapangyarihan ay dumaloy mula ulunan hanggang talampakan sa pangalan ni Jesus. Lord, I declare life to flow. Hallelujah. Life at anumang mga bahagi ng kanyang katawan mula ulo hanggang talampakan, Lord God, internal organs na nasira nitong cancer cell.
Hello? Hindi, okay na yan, okay na yan. Just meron tayong maliit eh. Ay, ito. Test, check. 1, 2, no sound. Better. I hope it remains that way. Okay na? Hallelujah. Mahirap po yung medyo no? Naninibago tayo. Okay? Alright. So, sige po. Yung mga interruptions talaga. Anyway, please bear with us, mga kapatid. We are still also fixing our audio. By the way, by God's grace, we plan to have a new set of speakers and even mixer, no? Yan. So, okay. So, ngayon po, bilang panimula, welcome po sa ating mga bagong dating na ngayon lang nakadalo dito sa lugar natin. Amen? Nanay Ermi, hallelujah. Thank you for joining us again. Praise God. Okay. So, hindi pa po tayo naglagay ng karatula dyan kasi as you can see, we are not yet fully settled, no? Lord willing, sa first Sunday, sabi natin first Sunday of November, ready na po lahat. Okay? Na yung mga upuan, hindi na yung gagalawin, dyan na lang yan. Nakaset na yung TV, pati audio natin, maganda na in Jesus' name. Okay? So please bear with us. Sabi mo sa katabi mo, tiyaga lang. Timbahay, just be patient with us. But thank you, no? Thank you for bearing with us. Okay? So, yeah, so much for that. Ngayon po ay diretso na tayo sa gawain ng Panginoon. Amen. Teka, bakit ito ang aking pulpit? Yan. Siguro kaya tayo, nagkakaroon ng static dahil ayun. Okay? Meron na po tayong simpleng pulpit lang. Meantime lang. No? Plano ko po talaga ay magkaroon tayo ng glass na pulpit. Pero medyo may kamahalan. Unahin muna natin yung mga bagay-bagay. Anyway, so bilang panimula po mga kapatid, meron po tayong, as Filipinos, meron po tayong kultura na nakakalungkot ay unti-unti pong nawawala. Dahil po, sabi na po natin, halos lahat gadgets na, no? Meron po tayong mga kultura na nawawala. Isa doon yung paggalang, di ba? Pagsabi ng po at opo, mga ganun. Pero meron particular po na kultura tayo na nawa bilang Kristiyano ay atin pong ma-adapt. Okay? Ano yung kultura na yon? Ito po yung tinatawag na, alam niyo po ito? Ha? Ano sabi mo? May sinabi si Regine Velasquez. Ayan, pagbubuhat daw ng bahay kubo. Okay. Ang tawag dito ay bayanihan. Sabihin natin bayanihan. Okay? For all you know, ang bayanihan po, hango yan sa dalawang salita. Una, bayan at bayani. Sabi natin bayan at bayani. Pinagsama, bayanihan. Okay? Bayanihan. Ano po ito? Ito po yung pagtutulungan. Okay? Ito po yung isa sa mga kaugalian ng mga Pilipino, yung pagtutulungan. No? Ng pagbuhat ng isang bahay katulad niyan at ililipat sa isang lugar. And take note, yung mga taong yan, pag nakatulong, wala po yung hinihintay na kapalit. Hello? Hindi kagaya po ngayon. No?
Merong bata, makita niya yung matanda, tatawid, may daladalang mga pinamili sa palengke. Tutulong yung bata, ay lola, tulungan na kita. O, sasabihin ng lola, ay salamat, apo, buti na lang, dumating ka. Pagkatulong na ganyan, o, pagkatawid, lola, no, nag-aabang ng tip. Di ba? Ngayon, hindi ka na makakilos kung walang tip. Tama? No? Para bagang lahat na lang ng tulong ay dapat mayroong karampatang bayad. Unlike dati po, no, nung panahon ng mga lolo ko, mga lola natin, ito po, tubig lang, masaya na sila. Amen? Ngayon, pabuhatin mo ng bahay ng ganyan. Bigyan mo ng tubig. Baka ibalik pa sa iyo yan. Di ba? So, yan po yung isang kultura natin mga kapatid na dapat po ay hindi nawawala. Bakit mahalaga itong bayanihan? Kasi po, ang isang bagay na mabigat, pag marami ang magbuhat, no? Ay ano po nangyayari? Gumagaang. Tama? Ang trabaho ng isang tao na pwedeng tumagal, pag maraming na magtulong-tulong, ito po ay bibilis. Amen? So yan po ang kahalagahan ng tinatawag na bayanihan or sama-sama, tulong-tulong. Sabi natin sama-sama, tulong-tulong. Amen? Ayan. Now, in line sa atin pong annual theme, no? Alin sunod sa ating annual theme? Ano ba ating annual theme? Jesus, who was, who is, and is to come. Ito po, andito na tayo sa third trimester natin, which is engagement in the faith. Ano ibig sabihin ng engagement? Pag sinabing engagement, ay makikilahok ka na. No? Gagamitin mo na. Sabi natin, gagamitin. Okay? Papaganahin mo na ang iyong pananampalataya. So, preparation for the end time challenge. At itong buwan ng Oktubre ang ating pong theme is about prayer and fasting. Okay? Sabi natin, prayer and fasting. By the way, ulitin ko po, next week na October 22, 8:30, anniversary po ng church natin sa Mount Moriah sa Taguig. Welcome po. Kung sino yung sasama, paki-confirm po para mabilang kayo sa pagkain. Amen? Kung sasama kayo at hindi kayo magpapalista sa akin, wala kayong pagkain. Joke lang. So, lahat ng gustong sumama, welcome po tayo, invited tayo doon. Amen? Pero may gawain pa rin tayo sa hapon. So, yan po ang ating topic o theme ngayong Oktubre. Now, ngayon pong araw na ito, which is very timely, ang ating pong pag-aaralan is about the power of corporate prayer. Sabi natin, power of corporate prayer. Ano ibig sabihin ng corporate prayer? Ito po yung panalangin na sama-sama. Amen? Naniniwala ba kayo na makapangyarihan ang panalangin? Sabi po sa James, no? Ang panalangin daw ng isang matuwid ay makapangyarihan. Amen? Kung nag-iisa ka lang, makapangyarihan ng panalangin. How much more pala kung sama-sama tayo? Amen po. Yan. So, ang ating text is taken from the book of Acts. Acts chapter 12, verse 1 to 5. Okay? Ito yung ating text. Pero tutuunan po natin mamaya yung maraming bagay. Pwede po ba tayong tumayo bilang paggalang sa pagbasa ng salita ng Diyos? Alright? Is our audio still okay? Okay, so, yan. Basahin po natin sabay-sabay. Ready? 1, 2, 3, and. It was about this time that King Herod arrested some who belonged to the church.
intending to persecute them. He had James, the brother of John, put to death with the sword. When he saw that this met with approval among the Jews, he proceeded to seize Peter also. This happened during the festival of unleavened bread. After arresting him, he put him in prison, handing him over to be guarded by 4 squads of 4 soldiers each. Wow! Herod intended to bring him out for public trial after the Passover. So Peter was kept in prison, but the church was earnestly praying to God for him. So ito po ang ating sabi rito, but the church, the church was earnestly praying to God for him. Okay? So dito po yung nakuha yung corporate prayer. Pwede po ba tayo yumukod, pumikit at manalangin? Ama namin Diyos, salamat po sa hapon na ito na pinagkaloob ninyo sa amin. At Lord, sa patuloy po namin pag-aaral sa kahalagahan ng panalangin at pag-aayuno, turuan niyo po kami sa pamamagitan ng banal na Espiritu upang maunawaan po namin ang kahalagahan, Panginoon, ng kapangyarihan ng sama-samang panalangin. Lord, itago po ninyo ang inyong lingkod sa inyong kaluwalhatian at hayaan niyo po, pawang salita niyo lamang ang mamutawi sa aking bibig at titimo sa puso ng bawat isa. Thank you, Lord God. We honor and magnify you. And Lord, I surrender myself before you. Holy Spirit, itago po ninyo ako sa inyong kaluwalhatian and let Jesus increase and I decrease. This we ask and pray in Jesus Christ's mighty name. Lahat magsabi ng Amen and Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sige po, makakaupo na po tayo. Now, bago ko po sa inyo sabihin yung title, allow me to share with you the background. Ano ba ang background nitong sitwasyon na ito? Pwedeng pakibalik yung unang slide, Josh. No. The first verse. The scripture. Ayan, sabi dito, it was about this time. Sabi natin, this time. Alam nyo na ako dyan, na-intriga ako dyan eh. Ano yung this time na ito? Parang kasabay ng oras na ito. Ano yung kasabay noon? So binasa ko yung Acts chapter 11. Alam niyo po nangyari sa Acts chapter 11? Victory. Sabi natin victory. Ano yung victory doon? Yung mga disciples nakakagawa ng mga himala, tapos sila po ay nagdi-distribute, nagdi-distribute po sila ng mga pagkain sa mga nangangailangan. Okay? So lumalagan na po yung salita ng Diyos. Kumbaga, ang dami po nakakakilala kay Kristo dahil because of their feeding, dahil sa mga binibigay nila pong tulong, I believe they are able to share the gospel. Amen? So, sa isang banda, meron pong tagumpay. Sabi natin tagumpay. At sabi nito, about this time, so sa kabilang banda, meron tagumpay ang mga apostles. Sa isang banda naman, ay may kalungkutan. Hello? Naranasan nyo na yan? Na matapos mong merong victory, tapos biglang nagkaroon ng problema. Katulad po ng tinadaanan natin ngayon. Last month lang, andun tayo sa bahay pa rin namin. Tama po? And then when we found this place, ayan, usap-usap kami, usap-usap tayo yung mga leaders, kukunin na ba natin, pastor, o hindi pa? Kinonsider natin yung price. Sabi, inano na lang natin by faith, Kasi hindi tayo makakilos masyado di ba? Kung ando lang tayo sa bahay, So by faith,
So tuwang-tuwa tayo. Bakit? Malaki yung lugar. It can accommodate, sinubukan ko it can accommodate 75. Amen? Kung talagang pipilitin, no? Kung gusto yung 80 hanggang 90, kaya, nakatayo na yung iba. Okay? Pero 75 maximum. Now, so sa isang banda, tuwan-tuwa tayo. Bakit? Kasi malapit sa main road. Walking distance lang. Tama po? Di ba? Lumabas ka lang dyan, pag nagutom ka, ang daming kainan. No? Pwede ka kumuha ng pagkain, bayaran mo lang. Amen? So, talagang no? Ang ganda ng potential. Sa isang banda, we have victory. And then, habang nagne-negotiate, nung nagpe-prepare na, nagre-repair na tayo, dumating na po itong dagok sa buhay ng ating mga kapatid. Amen? Katulad po dito, sa isang banda, yung ibang mga apostles, they were having victory. On the other hand, ang isa sa kasama nila, si James, na kapatid ni John. Tandaan natin, no? Si Jesus, meron siyang circle. Yes, meron siyang 12 disciples, pero meron siyang circle. Sino yun? Peter, James, and John. Itong tatlong ito, ang kanyang malapit na talagang Okay? So, yun po nangyari. Inaresto si James at siya po ay pinatay. Inaresto po at nakita yun ni Herod, natuwa yung mga Hudyo, so inaresto si Peter at hindi pa siya pinapatay, pero pinakulong siya, pinabantay sa 16 soldiers. Imagine 4 squads, bawat squad may 4 na sundalo. Ilan yon? 16 lahat. Tama? Okay, now, ano po nangyari? At nangyari po yan during the festival of unleavened bread. Ibig sabihin, habang nagdiriwang ang mga Hudyo, doon po sila hinuli. Mga kapatid, listen, sometimes, maybe meron kang some victories in your life. Meron kang katagumpayan, Biglang, bam, may nangyari, Katulad po niyan, kinakailangang ma-hospital. Hindi ko po alam, yung iba naman, nasunugan. Yung iba naman, nawalan ng trabaho. I don't know. Pero darating po yan sa buhay ng tao. So ano pong gagawin natin? What are we going to do? So today, allow me to introduce to you my title. Ito po ang aking title. Title natin sa hapon na ito. I entitled it, Bayanihan in Prayer. Sabihin natin, bayanihan. Bayanihan in Prayer. Bakit ko po ito pinangalan ng bayanihan in prayer? Kasi yung konseptong bayanihan, di ba, bubuhatin mo yung bahay ko. Meron kang bubuhatin mabigat o tulong-tulong. Kasi sabi sa Galatians chapter 6 verse 2, sabi po rito ni Pablo, carry each other's burdens. Buhatin daw po natin ang kabigatan ng isa't isa. Sa anong paraan? I believe in prayer. Hindi lang physically, magtutulungan tayo sa isa't isa. Amen? But also spiritually, kung anong problema ng tao, ng kapatiran, dapat sama-sama po tayong kargahin yan. Nang sa ganon, kung anumang bigat ng dinadaanan ng kapatiran natin, mapapagaang. Amen? Sabi dito, carry each other's burdens, and in this way, you will fulfill the law of Christ. Wow! Ano ba ang law, ang batas ng ating Panginoong Jesus? Sabi niya ganyan, di ba? Nung tinanong ating Panginoong Jesus, which is the greatest commandment? Ano ang pinakadakilang kautusan? Anong sagot ni Lord? Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your might, with all your strength.
and love your neighbor as yourself. Amen? Tapos, binago na niya yan. Anong sabi niya? A new commandment I give you. Ano yun? Love one another as I have loved you. Sabi mo sa katabi mo, magmahalan na lang tayo. Alam nyo, nakakalungkot minsan sa church, no? Praise God, hindi nangyayari yan dito. Amen? Sa church, kung saan pa sa church mismo. Mo pa rin mahalin. Amen? So yan po, no? We have to carry each other's burdens. Kaya ako po ito, binigyan ng title na Bayanihan in Prayer. Bakit? Ano mang problema ng kapatid, ano bang kabigatan na kanyang dinadaanan, dapat tulungan nating buhatin sa panalangin. Amen. Hallelujah. Okay, so tanong, what happens when we carry each other's burden in prayer? Ano po ang mangyayari, mga kapatid, kung ating bubuhatin ang kabigatan ng isa't isa sa panalangin? Meron po akong 3 major points. Okay? Pakibago, Josh. It should be 3 major points. Ang 3 major points natin dito is the acronym. Yan. May acronym AID. Sabi natin AID. Ano yung AID? Yung AID is tulong. Okay? Sabi natin tulong. Di ba kung may problema ka, halimbawa nalulunod ka na, anong sisigaw mo? Tulong! Di ba? Saklolo! Tama? O, kung Inglesero ka, help! Tama? Ganyan po. Sabi natin, tulong. So, when we pray, ako naniwala, no? When we pray corporately, aid. Ano itong tulong? Number 1, yung letter A. What does A stand for? Sige nga, hulaan nyo. Ano no? Administration? Appreciation. Ano? Wow, galing naman ni Crisel. Bigyan natin ng 3 bagsak. Pero mali. Okay. Ano yung letter A? Ito po, when we pray corporately, aid will come. Letter A stands for answer. Sabi natin answer. Answer will come. Mga kapatid, hindi lang po natin alam ang kapamaraanan ng Diyos. Pero kung tayo ay manalangin, God will answer. Kanina nakita po natin, di ba? The church prayed earnestly for Peter. Tama? Ngayon, ano ang naging resulta ng kanilang prayer? Tingnan po natin to sa Acts chapter 12, verse 6 to 7. Kasi yung church ay andun sila sa bahay ni Mary, no?
May tubig ba tayo dyan, Han? Andun sila sa bahay ni Mary. At sila po ay nagpe-pray. Then, hindi nila alam, take note ha, hindi po nila alam, habang sila ay nagpe-pray, may nangyayari na. Amen? May nangyayari na. Hindi nila yun alam. Kasi andun pa po sila sa bahay. Okay? They were still in the house of Mary. Tingnan po natin kung ano yung nangyayari. Sabi sa Acts chapter 12, verse 6 to 12, verse 6 to 7, the night before Herod was to bring him to trial, sino si Peter? Peter was sleeping between two soldiers. Imagine, di ba, nakakulong si Pedro. Habang nakakulong siya, may bantay siya sa kaliwat kanan. Talagang dyado. No? Walang kawala si Pedro. At sabi rito, nangyari na po ba yan? Nung ako po ay na-COVID, hallelujah, ako po ay nasa hospital. Narinig ko na tumatawag si doktora sa akin, Han, pag-pray mo, bakit? Si Crystal, nahirapang huminga. Si Josh, ganun din. Kailangan ko dalhin si Crystal sa ER. Sabi ko, wala akong magawa. Alam nga namang, lumabas ako ng hospital. No? Ako rin mismo may COVID. Nakakulong ako doon sa kwarto ko, mga kapatid. Hindi ako makaalis ng kama ko. Why? Kasi oxygen ko nandun. Kung aalis ako doon, baka bumulagta ako. Feeling ko ako ay nakakadena at nakakulong sa sakit at karamdaman. Hello? Do you feel that way sometimes? No? Pero po, ano po nangyari dito? Dahil may nananalangin kay Peter. Hallelujah. Ano po nangyari? Dumating ang sagot ng Diyos. Woohoo! Amen? Ano po sabi diyan? Suddenly. Sabi natin, suddenly. Sa
Grounded again. Hallelujah. Paki-off on. Try that. Okay. Hello. Hallelujah.
Okay. How is that? Can you hear me? Can I be heard? Can I be heard? Sa ating ano? Okay, anyway, saan na po ako? Nandito pa rin. So, Kuya, meron na. Kuya, wag mo na ibalik. But it's okay na. Just leave it open. Okay, so I can be heard naman no? Okay? Yeah, it's okay. Sorry, but we will just have analog muna tayo. So anyway, just like Peter, minsan nakakaranas po tayo na para tayo nakakulong. Tama po? But when we pray, God will answer. Sabi natin, God will answer. Ulitin ko po, yung group of Christians who were praying, hindi po nila alam kung ano nangyayari sa selda. At minsan, mga kapatid, no, kahit hindi humingi ng prayer request sa iyo, basta nalaman mo na may problema yung taong yun, ipag-pray mo. Amen? Si Peter, katulad na sinabi ko kanina, he didn't have time to ask prayer request sa mga kapatiran. Bakit? Kasi siya po ay kinadena na. Siya po ay hinuli na, siya po ay kinulong na. At wardyado. So he had no opportunity to communicate to any believers. But then when the believers learned that he was captured and he was imprisoned, mga kapatid, automatic po sa mga mananampalataya that they gathered together to pray. Amen? At ano po nangyari nung sila po ay nanalangin? Hallelujah! God answered them. Dumating po ang katugunan ng Panginoon. Sabi nito, angel of the Lord appeared and a light shone. Nagliwanag po doon kung saan si Pedro. Now, listen to this. Ano mang problema mo ngayon, dahil sa corporate prayer, mga kapatid, ang ilaw ng Diyos ay magliliwanag sa anumang sitwasyon ng iyong buhay. Amen? Minsan di ba siya sabi, oh, Pastor, gulong-gulo ko. Pastor, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Di ba? Pastor, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Hindi ko alam kung ano yung mga hakbangin gagawin ko. May pag-asa pa ba, Pastor? Mga kapatid, I tell you, yes, there is hope. Kasi when we pray together, hindi lang tutugunan ng Lord ang iyong sitwasyon. Mga kapatid, magliliwanag. Hallelujah. Liliwanagan ni Lord ang sitwasyon ng iyong buhay at ikaw ay magkakaroon ng solusyon. Amen. Kung anong madilim sa aspeto ng iyong buhay, magliliwanag yan. Sabihin mo sa katabi mo, magliliwanag yan. And Team Bahay, I declare to you, anumang sitwasyon mo ngayon na madilim, hallelujah, when God answers your prayer, magliliwanag ang sitwasyon mo. Sabi natin, magliliwanag ang sitwasyon ko. Praise God. Bakit? Kasi pag itong kahalagahan, pag nanalangin tayo corporately, ito po ang susi. Matthew chapter 18, verse 19 to 20. Tingnan ito, ha? Sabi po dito ng ating Panginoong Jesus, again, sabi natin again, truly I tell you that if two of you on earth agree about anything they ask for, it will be done for them by my Father in heaven. For where two or three gather in my name, there am I with them. Hallelujah. Mga kapatid, ulitin ko po, hindi pala tayo nag-iisa kung may problema tayo. May mga kapatid na hindi mo alam. Minsan ano ka na sa kwarto mo na pepre ka, Lord, meron pala nakakala na sitwasyon ko. Yes. Meron tayong mga kapatiran na nananalangin po para sa inyo. Amen?
At hindi lang yun. Kaya pala kung tayo nagtitipon-tipon, tandaan nito, sabi ng ating Panginoon, kung saan merong dalawa, ay magsang-ayon sa anumang bagay na kanilang hilingin, ay gagawin ito ng aking Ama sa langit. Hallelujah! Amen? Yung believers na pray doon sa isang lugar, they were agreeing together at ang presensya ni Kristo, wow, kumikilos ang Diyos doon sa buhay ni Pedro. Amen? For where two or three gather in my name, there am I with them. Meron po akong note dito. We don't need to wait for people to ask for prayer requests. But the moment we learn that they need help, let us gather together and pray for them. At huwag po kayo manginginig humingi ng prayer. Amen? Huwag po kayo manginginig humingi ng panalangin. Minsan, siya sabi ko, kahit pastor ako, pray for me, pray for my family. Di ba po? Kailangan din namin ng panalangin. Amen? Kailangan mo rin ng panalangin. Bakit? Ako po ay pumaparot pa rito. Si doktora ay pumaparot pa rito. We need God's protection. Amen? We need God's strength. We need God's help. So pray for us also. Hallelujah. So yun po, no? Yung letter A, pag nanalangin tayo corporately sa ating pong major point na A, letter A stands for answer will come. Sabi mo sa katabi mo, your answer will come. Timbahay, tabi yan sa inyong comment box, sabi ninyo, my answer will come. Ang katugunan ng Diyos ay darating po sa ating buhay. Hallelujah! Palapakan muna natin ang Panginoon. Okay, pangalawa po. No? Sa ating acronym na AID. Ano yung AID na darating sa ito? Ano yung letter I? Wala ninyo. Magaling niya si Brian. Ano yung I? Okay. Letter I stands for instruction will come. So, darating katugunan, yes, dumating yung angel, tama po, pero na-deliver ba kaagad si Pedro? Nakalaya ba kaagad si Pedro? Pero tingnan nyo ito pwede bang balik muna doon, Josh, yung meron akong nakalimutan pag-meeting doon dahil nag-distract po ako pero part ito na gusto kong sabihin. Pakibalik doon sa text kanina. Sabi nito, the angel of the Lord appeared in a light shining the cell. He struck Peter on the side and woke him up. Quick, get up! He said, and the chains fell off. Imagine yung mga talikala ni Pedro, yung dalawang kadena sa kanyang mga kamay, kusa na lang bumagsak. Amen? Listen, mga kapatid, marahil para ka nakagapos. Financially, pastor, para ako nakagapos, kung tayo lumutang, hindi pa ako makabayad. O di kaya meron kang sakit karamdaman. Ano man yan tumatali sa iyo, pag dumating ang katugunan ng Diyos, hallelujah, kusa na lang yan, babagsak in Jesus' name. And you will be free. Ito si Pedro, he was free. Kaya lang, hindi pa siya nakakalis sa lugar. Andun pa rin po siya. No? So, tuloy tayo. Unti-unti na po natin palayain si Pedro. Okay? So, sabi natin, instruction will come. Sa Acts chapter 12, verse 8, tingnan nito hindi lang basta-basta dumating yung katugunan ng Diyos, no? Hindi lang po basta-basta dumating yung anghel. Tingnan po natin kung ano nangyari sa Acts chapter 12, verse 8. Sabi po rito, then the angel said to him, okay?
Put on your clothes and sandals. Tingnan nito and Peter did so. Wrap your cloak around you and follow me, the angel told him. You see, when God gives us answer sa anumang sitwasyon, sa anumang problema natin, mga kapatid, we have to be ready to receive instruction. Lord, anong gusto mong gawin ko? Anong problema mo yan, Panginoon? Tulungan mo sa problema ko. Okay. Darating ang katugunan ni Lord. Here I am. Pero meron siyang instruction sa iyo. Ano yung instruction? Katulad nung isang babae, no? Na nahuli. Na nangangalo niya. Tama? Hinuli siya. Bang! Tapos dinala sa paanan ni Jesus. Sabi niya, itong babae ito ay nahuli namin. Kasalukuyang nangangalo niya. At ayon sa batas ni Moises, dapat siya ay patuhin hanggang siya ay mamatay. Judgment ka agad, tama po? So, kumbaga, yung babae, hindi makatingin, hiyang-hiya siya. Hindi makatingin, nakatingin lang siya sa lupa. Ano sinabi ng ating Panginoong Jesus? Sumulat siya sa lupa. Kaya nga sinabi niya sa mga taong umuusig sa babae, sino sa inyo ang walang sala? Siya ang unang pumukol ng bato sa babae ito. Lahat, ang lalang bumato eh. Siguro iba, ganyan pa yung bato eh. No? Lalo na siguro yung misis ng lalaking kalaluyo niya. Gusto na siyang patayin. Pero ang sabi ng ating Panginoon, sino sa inyo walang sala? Siya ang unang pumukol ng bato. Ano ginawa ng mga tao? Isa-isa sila, binitawan ng bato at umalis. Anong ginawa ng ating Panginoon? Niligtas siya, tama? Niligtas siya sa kapahamakan, sa kamatayan. Pero hindi doon nagtapos. Merong instruction si Lord. Anong sabi ni Lord? Humayo ka at huwag ka na muli magkakasala. Amen. When God answers our prayers, mga kapatid, may instruction si Lord. Sabi mo sa katabi mo, may instruction sa iyo si Lord. Timbahay, may instruction si Lord sa inyo. Amen. Katulad nito. Yes, dumating ang anghel. Yes, natanggal na ang talikalan ni Pedro. Pero hindi pa siya lubusang malaya. Nakakulong pa rin siya. Tama? Nakakulong pa rin siya. Merong instruction sa kanya. Suotin mo damit mo. Suotin mo sandalias mo. Ano pa? At sumunod si Pedro. Sabi mo sa katabi mo, sumunod ka lang. Sabihin niyo natin bahay, susunod ako. Wrap your cloak around you and follow me. Ang pagsunod po sa instruction ni Lord, it takes faith. Hindi alam ni Pedro, mamaya makikita ninyo, ano to, panaginip? Totoo ba ito? Mamaya hindi na alam yan, no? Nasabi niyo ba yung minsan na parang, alam niyo yun, meron kang problema, tapos biglang tinugunan ni Lord, masasabi mo, ano to, panaginip? Naranasan niyo na po yun. Alam niyo po, ako po ay nagkasakay ng COVID parang, Lord, sana pangungot ito. Sana panaginip na po, pero kinulong ko sarili ko na ay! Nasaktan ako, sabi ko, hindi pala ito panaginip. Totoo na to. Tapos ang prayer ko, Lord, hanggang dito na lang ba ako? Sabi ko, Lord, hanggang dito na lang ako. Handa ako, Panginoon. Handa ako. Sabihin mo lang, magpapaalam na ako. Pero natin, isip ko, teka, bata pa mga anak ko, Lord, eh. And you know what? The Lord spoke.
Sabi ni Lord sa akin, ang sakit na yan, hindi mauwi sa kamatayan. Amen. Amen. Hindi yan mauwi sa kamatayan. Mga kapatid, I received that answer. Ang na po pinanghawakan ko. Amen. Kaya nung nakauwi ako ng bahay, hallelujah, sabi ko, Lord, panaginip lang ba ito? Mga kapatid, hindi ka nananaginip ngayon. Amen. Bakit? Totoo ang pagliligtas ng Diyos. Hallelujah. Amen. Gawa pala ko ng Panginoon. But we have to follow the instructions. Bakit? Sabi ko sa Isaiah chapter 1, verse 19. Sabi po dito, Isaiah chapter 1, verse 19, if you are willing and obedient, you will eat the good things of the land. Alam niyo po, sa totoo lang, nung ako po ay nag-aaral pa, no? Pangarap ko nung sabi ko ganyan, gusto ko maging industrial engineering. Gusto ko matapos yan. Pag nagtapos ako, mag-a-apply ako sa isang malaking kumpanya. Hallelujah. Target ko kahit maging vice president o maging manager sa isang kumpanya, mag-iipon ako ng pera. Pag naka-iipon ako, magpapatay ako sa sarili kong bahay, bibili ako ng bahay at lupa, mag-a-abroad ako. Mga ganyan din yung mga usual na pangarap. Tama po? No? Pupunta ako sa ibang bansa. Ganyan ang plano ko. But then, tinawag ako nila ng pastor. Yan ang instruction sa akin ni Lord. No? Mag-Bible school. Sabi ko, Lord, paano yung pangarap ko? Paano yung pangarap ni Papa sa akin? Tapos, by faith, sumunod ako sa Panginoon. Nung nalaman ng mga kamag-anak namin, sabi sa akin, oh, Rainer, magpapastor ka? Magkano sweldo sa iyo dyan? May sweldo kayo dyan? Ha? Alam niyo yung iting aso? Kinukutsa ako. Magkano sweldo mo bilang pastor? Sabi ko, hindi ko po alam, pero sila na magpo-provide. Tanong sa akin ni Papa nun, paano yung pangarap ko mag-abroad ka? Paano ka ba makakapunta ng ibang bansa kung magpapastor ka? Alam niyo po mga kapatid, kasi nung panahon na yan, ang mga pastor ay talaga naman isang kaahing-isang tuka. Walang gusto magpastor. Hello? Pero ako naniniwala, ito ang sinabi sa akin ni Lord, kung ikaw ay bukas sa kalooban mo, if you are willing and obedient, you will eat the good of the land. Amen? Mga kapatid, nung nagpastor po ako by the grace of God, hallelujah, doon ko nakilala, doon ko natagpuan ang aking mapapangasawa. Hindi ko hiniling kay Lord ang doktor, pero binigyan ako ni Lord ng doktor. Kaya ang hinihiling pala niya, man of God daw. Lord, give me a man of God. Ayaw niya ng doktor. Gusto daw niya pastor. Kasi sabi yung man of God. Tapos, habang nakikinig siya sa preaching ko, sabi ni Lord sa kanya, sino pa bang man of God hinahanap mo? Ayan na, nasa harap ko na. At hanggang ngayon, nasa harap pa rin niya. At hindi lang nasa harap, nakakatabi na niya sa higaan bago matulog. Amen. If you are willing and obedient, you will eat the best of the land. By God's grace, mga kapatid, ilang hotel na po ang natulugan namin for free. At bilang pastor, doon ko naranasan ang pumunta ng iba't ibang mga bansa libre. Hallelujah! Sabi natin, libre. Hindi, namasahin naman ako, no? Ano, investment na. Pero pagdating po doon, wow, may mga nag-i-sponsor na. You see, if you are willing and obedient, you will eat the best of the land. Hallelujah! Kawan, sunin natin si Lord. So, yun po pangalawa, instruction will come. Sabi na, instruction. Yan.
Yan po yung pangalawa. And lastly, thirdly, para makompleto yung tulong, yung aid. What does this stand for? Sige, yan. Ang makahula. Ano na? Deliverable ka? Wow! Meron kang isang extra sita ng pero almost, sabi natin deliverance. Diba yung delivery? Delivery yung yung lalabog. Okay. Sabi natin deliverance. So, una, answer. Yes, may tugon sa'yo si Lord. Ama, darating at darating yan. Pangalawa, may instruction si Lord. Lord, anong instruction mo? Lord, paano ako mawawala dito sa utang? Paano ko mababayaran yung utang? God will give you wisdom. Kung wala kang trabaho, God will give you instruction. O anak, dito ka mag-apply. Amen? So on and so forth. Bibigyan ka ng instruction ni Lord para makalaya ka sa iyong sitwasyon. And lastly, deliverance will come. Kaya deliverance will come. Dito na po, mako-consummate yung tulong ng Diyos sa ating buhay. Tingnan po natin sa anong verse? Acts chapter 12, verse 9 to 10. Okay? Tingnan niyo po ito Acts chapter 12, verse 9 to 10. Sabi, Peter followed him. Kasi ang dami mga bantay di ba? Sabi ng anghel, follow me. Amen? So Peter followed him out of the prison. But he had no idea that what the angel was doing was really happening. Basta sunod lang siya ng sunod. Hindi niya alam na yung nangyayari pa ngayon ay totoo. Kala niya ito ay pakitain lang. Sabi nga, he thought he was seeing a vision. No? So, ano nangyayari verse 10? They passed the first and second guards and came to the iron gate. Next. Iron gate leading to the city. Ano nangyari? Yung iron gate, nakalakyan. Hello? Mabigat po yan. But ano yan? It opened for them by itself. And they went through it. When they had walked the length of one street, suddenly the angel left him. Amen? Dito po na kumpleto yung tulong ng Diyos na dumating sa buhay ni Pedro. Bakit? Kasi meron pong grupo ng mananampalataya na nananalangin para sa Kanya. Amen? Brothers and sisters, hallelujah. Nung ako po ay nagpagaling, si Mama ay napauwi, si Papa ay pumanaw, hanggang si Mama ay pumanaw, ang huli na lang namin magiging pagsubok ng si Kuya. Siya na lang nananatili sa hospital. Critical din po si Kuya during that time. At sabi ng doktor, tingnan niyo po ito makinig kayo. Sabi ng doktor, nakausap si Doc Tess, Doktora, kailangan maturukan yung bayaw mo ng tocilizumab. Ang tocilizumab ay para yung i-prevent yung ang tawag dito yung mag-accumulate ng tubig sa lungs. Okay po? Kaya kami namamatay sa COVID noon dahil napupuno ng tubig yung lungs at hindi makahinga. Sabi ganyan, within 24 hours, dapat maturukan siya ng ganong klaseng gamot. Walang gamot doon sa hospital na kung saan nakakontay si Kuya. Lahat ng hospital na konektado si Doktora, walang available.
Wala sa mercury drug, nagkaubusan. May nakapagsabi, pwede kayo mag-request kay Bongo, kay Senator Bongo. Kaya 3 araw hanggang 5 araw bago mo makuha. Within 24 hours, mga kapatid, dapat maturukan na siya. At kung hindi, sabi na, paano ko kung hindi, bibilangin na lang ang oras niya. Hindi yun alam ni Kuya. Hindi namin sinasabi. Kasi pag sinabi namin baka makatatak. Kung hindi siya maturukan ng gabi niyo, mga kapatid, bibilangin na lang ang oras niya. So we pray for him. We pray for him. Sabi ko, Panginoon, nawala na si Mama. Nawala pa si Papa. Huwag ninyo ipahintulot na mawalan pa ako ng kapatid. I ask God for mercy. I ask God for miracle. Sabi ko, Lord, wala kaming pakukunan ngayon. But I believe nothing is impossible with you. After ng prayer, sabi ni Doktora, kailangan ko na pumunta ng hospital. Kailangan ko makausap para matignan ko si Kuya. Kaya sige, hindi ako makapasok doon. Kasi kagagaling ko lang din Diba? Kagagaling ko lang din sa hospital. So si Doktora ang pumunta doon. Alam niyo, ito ang himala nila. Nung nakita si Doktora, sabi niya, Dok, ano may nakunan na kayo? Wala pa po Ito sabi ng Doktor. Doktora, ganito, meron akong pasyente. Tuturukan na nila ng tocilizumab. Kaya lang, nagka-problema yung kidney. Yung liver. Nagkaroon ng problema yung kidney, parang bumagsak, no? Yung liver niya, nahulog din. Nagka-problema yung liver. Hindi namin pwede iturok to dahil hindi stable yung liver. Alam niyo, sabi, kausapin, pero nabuksan. Bilang para naluko si Doktor. Ayaw kong ibenta. Sinabi ko ng nanay ng tatay, kung sino nangangailangan, ibigay na lang daw po. Doktor, praise the Lord. Alam niyo, tumawag niya sa akin, may nakuha na akong gamot kay Kuya. Alam niyo, wala akong nagawa kung tinumuhod at umiyak sa Panginoon para magpasalamat. Kaya nung gabi rin yun, naturukan si Kuya ng gamot. Hallelujah. Mga kapatid, by the grace of God, andito kayo si Kuya. Hallelujah. Dating payatot na ulit at ngayon lumaki na ulit ang katawan dahil dumating ang aid ng ating Panginoon. Hallelujah. Amen. That is the power of corporate prayer. That when we pray, hallelujah, mga kapatid, listen, God's aid will come. Ano po yun? In conclusion, sabi natin, God's aid will come. Ano yun? God's answer will come. Okay? God's answer. Sabihin mo sa katabi mo, God's answer will come. Timbahay, sulit niya, God's answer will come. Letter I, instruction will come. Sundin lang natin instruction. Ganun ginawa ni Doktor, sinunod niya instruction. May sagot na. Ano yung sagot? May available na medicine. Sundin yung instruction. Tawagan. Kausapin. Bilhin. Magkano yung 70,000 yung isang gamot na yun. Sabi ko, sige sabihin mo, kahit 70, kahit 90,000 bilhin natin. Mabuhay na si Kuya. 90,000
May pera kami lang wala. Iuutang kaya kung kailangan para lang makuha yung gamot. Pero God has a better plan. Hindi kailangan utangin. Hindi kailangan bilhin. Bakit? Ibibigay ng libre. Hallelujah. And lastly, deliverance will come. Amen. Praise the Lord. Simula natulungan si Kuya, by God's grace, unti-unti lumakas, pumuti ang kalagayan hanggang siya po ay nakalabas ng hospital. Amen. Woo! Sabi natin, deliverance will come. Kaya mga kapatid, ay submit to you. Huwag po tayo maghihinawa. Kung may problema, let us do bayanihan in prayer. Because there is power in corporate prayer. Amen? Palapakan natin Panginoon. Tayo po natin ngayon. Hallelujah. 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 Did you learn something today? Sabi natin, God's aid will come. Ano yung aid? Ano yung letter A? Answer. Letter I? Letter B? Deliverance. Amen. Tayo po natin yung mukha tumikit at manalangin. Lord, maraming salamat po sa hapon na ito na pinagkaloob mo. Although may mga interruptions, meron po mga glitches, but God, I believe this message is needed by everyone. Kaya Panginoon, kung sino man dito ngayon ang nangangailangan ng katugunan, ng answer po ninyo, ng instruction ninyo, at ng deliverance po ninyo, Panginoon. Lord, in the name of Jesus, we lift them up to you in prayer right now, O God. Allow them to experience your aid, O God. Yung tulong po ninyo, that you will indeed answer, that you will give them instructions, and that you will deliver them from whatever situation that they are in. Thank you, Lord God. We honor and magnify you tonight. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. Napakatunay na ang Panginoon ay napakabuti at alam po natin, kilala niya tayo, alam po niya ang ating kinalalagyan at tunay may gantimpala po ang pagiging tapat. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos, maraming salamat sa inyong salita. Maraming po salamat sa inyong promises at tunay, Panginoon, kayo po ang aming Diyos na nagbibigay, na napoprovide sa lahat ng aming pangangailangan. And sa hapon na ito, Panginoon, ay bilang pagsunod sa inyong salita ay nais po namin ihain sa inyong harapan na ang aming mga ikapo at ang aming mga handog. At nawa, Panginoon, ang halaga na ito ay maging kaaya-aya sa inyo at tunay ni isang sentimo po ay walang masasayang. At Lord, binibigay po namin itong buo sa inyo, pinagawin po namin. At maraming po salamat in advance dahil alam po namin, ibabalik niyo po ito sa bawat isa. Hustong takal, 60 kilid at umapaw. So once more, O God, we honor you with our tithes and our offerings. In Jesus' name we pray. Pwede na po natin ilagay sa harapan ang ating ikapot ng loob. Example po sa lahat. Amen. Amen. Sige po, tayo po natin tumayo. Okay? Iunan po natin ating kamay sa ating magbibigay. Ang timbahay, I hope meron po mag-post, no? If Sister Jenny is watching right now,
O Sister Megan, please post yung ating pong GCash so that those who want to send their time offering via GCash, they may do so also. Okay? At kung gusto po ninyo ng bank account po ng church, you can just contact me. Okay, tayo po natin po ngayon. And then let's all pray. Tigbahay, iunan po ninyo ang inyong kamay sa gadget po ninyo. Lord, salamat po sa pagtitipon na ito. Salamat, Lord God, sa pagtutulong ninyo sa amin. Nakapangyarihan na sama-samang panalangin. At tulad po ni Pedro, Lord God, kung saan nakita po namin ang inyong dakilang himala, dumating po ang inyong tulong. Ang kainyo po katagunan yung answer po ninyo, Lord God, ay dumating. At ang instruction ninyo, Lord God, ay kanya po natanggap. At higit sa lahat ang kanyang deliverance from imprisonment, Lord. It was really a miracle. We thank you, Lord God. At ganoon din po sa amin po kanya-kanyang buhay, Panginoon. Lord, anumang lulumpukan po ng bawat isa, anumang sitwasyon na kami po'y naipit o para bagat nakakulong o yung iba pa sa utang at ngayon ang pamilya, buhay, Lord God, na may matinding kinakaharap. Lord, patuloy po namin itataas po sa inyo si Sister Josefina Buhay. Hallelujah. Deliver her, Lord God, from the sickness and diseases in the name of Jesus. Thank you, Lord God. Pagpalain po pagbibigay nito at ibalik sa bawat isa, pusuntakan, siksik, libling, at nag-uumapaw. Thank you, Lord. We honor and magnify you. Lord, I refer to each one today, dito po sa lugar na ito at sa kanilang tahanan. Tapos po natin kami sa Panginoon. Lord, I declare the blessing of God and the blessing of heaven upon each one right now. That no weapon formed of the enemy against us shall prosper. Dismiss us in your love. Hallelujah. At hayaan niyo po, maranasan po namin ang tulong ninyo because of bayanihan prayer. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. God bless you all. God bless you. Thank you for bearing with us and being patient. See you again next week in Jesus' name.